Itong travel tax, siguro magpapasa ko ng resolution, batas na sisibakin na to. Unconstitutional to. Alright, yan ngayon. I-review natin yung sinabi ni Tulfo about travel tax and bakit daw unconstitutional para sa kanya to. So this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Dapat every Filipino has the right to travel. Ito ay nagiging hindrance. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang pinapatravel lamang yung mga mayaman, elite. I disagree with that. Grabe naman yun. No, unang-una kasi, ano bang kailangan mo bago ka makapag-travel? Kailangan mo ng pera. Sino naman nagsabi na elite lang ang nakakapag-travel? No. Pag mahirap ka, nagkapera ka, pwede ka nang mag-travel. So, anong kalokohan yung sinasabi ni Tulfo na elite lang ang pinapatravel? Yung kaya naman ng mga regular person na makapag-abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe, pero tataksan sila. Bakit hindi mo sila tataksan? 'Di ba? Sige, hindi ko magets bakit hindi mo sila dapat taksan. Eh, may pera na sila eh. 'Di ba? So, lahat na lang pag umunlad, kalimutan na. I was like, tanggalin na lang natin lahat ng tax ng umaangat, 'di ba? Dapat din na tinataksan. Alam ko naman yung mga OFWs natin libre na. Pero yung mga gusto mag-travel lang sa abroad ng mga kababayan natin, pangkaraniwan lang, nag-ipon for so many months, nagtipid sila, taon. Matapos lang makapag-ipon, may budget sila to go abroad and then tatagayin mo sa travel tax na libo rin yun. Luxury, of course, comes at a price and that includes taxes too. So, bakit mo gagawing bebebihin yung mga taong nag-ipon ng pang-travel nila para lang makatipid ng ilang libong tax? Kung hindi pala nila kayang bayaran yung tax, most likely, hindi na dapat sila nag-travel. Kasi kung panghihinayangan mo yung tax, which is by the way, ibabayad mo yun of course para ipangtulong mo sa building ng Pilipinas. Now, I know the next rebuttal that you are going to give. Hindi naman lahat ng tax ginagamit ng maayos. So does that mean na hindi ka na dapat magbayad ng kinaukulang tax? Of course no. Bakit ganun no? Yung mga Pilipino, dati tuwang-tuwa sila nung maliit lang yung tax nila or actually wala silang tax lalo na pag mababa yung bracket nila as income. Pero ang nakakapagtaka kasi is nung panahon na yumayaman sila, doon nila tinatanggi na dapat magbayad yung mga mayayaman ng tax. Kasi dahil ba yumaman na sila? Kasi nung mahirap sila, hindi sila nagbabayad ng tax. Tapos nung yumaman na sila, doon nila nakikita na, parang ayoko nang tumulong. Parang gusto ko na lang sarilinin lahat ng income ko. Tempting, yes. Pero ang daming influencer na kumita ng malaki sa pagpopromote ng sugal, pagpopromote ng crypto, yung hindi nagbayad ng tax. Kasi ayaw nila gawin yung social responsibility nila.